Isa nga po mga idol sa mga naging rason ng pagkapanalo ng Golden State laban sa Washington Wizards dahil sa pag-step up ng halos lahat ng mga natitirang player para matulungan si Stephen Curry sa opensa. Pero sa kabila ng panalo, nananatili pa rin naman sila sa ika-10 pwesto sa West, tabla sa record ng Phoenix Suns at Sacramento Kings, 21 wins, 20 losses. Ibig sabihin, hinasa hindi pa rin naman magandang sitwasyon ng kanilang team. Bukod dyan, delikado rin naman nga po ang kalagayan ng dalawang superstar na sina Draymond Green at Stephen Curry matapos silang parehong magtamo ng injury. Nauna nga dito si Green na bigla na lamang umalis sa unang mga minuto ng first quarter at hindi na bumalik pa matapos magkaroon ng calf injury na sinundan ng pagkakatapilok ni Stephen Curry sa huling minuto ng fourth quarter nang hindi siya sadyang mabagsakan ni Jordan Poole. As of now, hihintayin pa rin naman ng Warriors ang gagawing test kay Draymond Green para malaman kung hanggang kailan ito mawawala. Samantalang pagdating kay Curry, inanunsyo nga po na day-to-day ang kanyang kalagayan. Ibig sabihin, titignan at susuriin muna ang araw-araw ang kalagayan ng kanilang star player bago man nila paglaruin ito sa mga susunod na laban. Samantala, kalat nga po sa social media ang balita na tuluyan na nga pong available o ginawang available sa trade market ang Dallas Mavericks center na si Daniel Gafford dahil sa pagkatalo na nakalipas na laban. At isa sa mga nabanggit na team na posibleng makipag-agawan sa kanya ay ang Los Angeles Lakers na nangangailangan ng isang legit at mas reliable na sentro para kay Anthony Davis. Base sa isang analyst, maaari nga pong gamitin ni Rob Pelinka sina Gabe Vincent, Cam Reddish at isang future first round pick. Lingid nga po sa inyong kaalaman, si Daniel Gafford ng Dallas Mavericks ay nag-average ng 11 points per game, 6 rebounds, 1.2 assist sa kanyang 70% shooting. Gumagawa rin naman nga ito ng 1.5 blocks a game na nangangahulugan na bukod sa kanyang scoring at rebounding ability, isa rin naman nga itong defensive-minded player na merong athleticism at maliksing katawan. Kaya siguradong makakasabay ito sa laruan ni Anthony Davis kung sakaling makuha ito ni Rob Pelinka sa isang trade. Ibig sabihin, literal, magkakaroon ng Lakers ng halimaw na Twin Tower kapag naging matagumpay ang pakikipagnegosasyon nito sa Dallas Mavericks. Sa kabilang banda, tagumpay ang Phoenix Suns na mabawian ng Detroit Pistons ngayong araw matapos nila itong talunin 125-120 na pinangunahan ni Devin Booker na merong 35 points at si Kevin Durant 36.7 rebounds, 5 assists. Pero ang naging difference maker dito ay ang kanilang bagong sentro na si Nick Richards na nagtala agad ng double-double, 21 points, 11 rebounds. Ito na nga ang pinakamagandang debut game ng isang Suns center sa history. Kaya nangangahulugan lamang nito panalo sila sa ginawang trade ng Charlotte Hornets. May ilang mga fans nga po ng team ang nagsabi ng mukhang hindi na nga daw nila kailangan pa ang presensya ni Jusuf Nurkic dahil meron nga sila ngayong mas reliable, mas efficient na bagong sentro. Maging sina Durant at Booker namangha sa solid performance nito. Sa madaling salita, malaki ang posibilidad na bitawan na nila si Nurkic sa mismong trade deadline sa February para magamit nila siya sa pagpapalakas muli ng kanilang lineup.